Yo, what's up? Alam nyo ba na yung Nova Blast is isa sa premium training shoes ni ASICS? At yung Metaspeed series nila yung racing shoes nila. Paano pag pinagsama yung Nova Blast at Metaspeed? Grabe. Actually, meron sila nun. Walang iba kundi ASICS Super Blast. Wow. Grabe. Pinagsamang premium training shoes at racing shoes ni ASICS. Tara, reviewin natin. Let's go! Preview. Si ASICS Super Blast, gaya nga ng sinabi ko, pinagsama siyang training at racing midsole ni ASICS. Kumbaga sa Adidas, para siyang si Boston 12. Meron siyang 8.4 ounce para sa size 9 sapatos niya. Hanggang siya. At yung stock height niya, meron siyang 45.5 dito sa heel and 37.5 dito sa toe. Kaya meron siyang 8mm na heel to toe drop. Actually, sa mga officials World Athletic Races, bawal yung mga sapatos na 40mm and above na stock height. At isa na si ASICS Super Blast doon. Pero kung magjo-join ka lang naman ng mga races tulad dito sa atin sa Pinas na magpi-PR ka lang, yung sariling ano mo lang or tatakbo ka lang, gusto mo lang sumali, pwede naman. Pwede mo siyang gamitin dito sa mga races sa atin. Actually, may mga ibang sapatos din na kagaya nito na 40mm and above yung stock height. Tulad nila Adidas Primex, New Balance SC Trainer, at yung kay Nike Tempo Next Percent. At hindi nga pala siya carbon plated. Then, as for ASICS, nire-recommend nila to sa mga mid tsaka forefoot striker. At pagdating naman sa upper nila, kung nakagamit ka na ng Metaspeed, same lang sila ng material. Actually, medyo mas malambot pa nga ito. Then, pagdating naman dito, sa dila niya, gaseted din siya. Ayan, yung dito sa gilid, naka-stock. Kaya pag ginagamit mo siya, hindi siya masyado magalaw. Then, dito naman sa heel tab, makita mo, meron siyang padding. Pero yung padding niya, dito lang banda sa taas. Yung dito sa baba niya, yan, wala yung padding sa ilalim. Yan, pag pinisil mo, medyo matigas. Para siyang may plastic na matigas na nilagay. Paikot. Kaya yung padding niya dito lang sa taas. Tapos yung sa baba, manipis. Tapos may matigas dito. Pero all around, wala na. Manipis siya. Kaya siya magaang. Then narrow-footed ako. Pero pag ginamit ko siya, medyo dito sa toe box niya, medyo maluwag pa. Kaya feeling ko, pwede rin to sa mga wide-footed. Then yung insole niya, dito, removable. Pwede mo siyang palitan, pwede siyang matanggalin. Then, pagdating sa midsole, yan, dito sa may taas banda, FF Turbo yung gamit. Tulad ng midsole nila Metaspeed. Then, itong white naman ito na nasa baba, yan naman yung pang training na midsole nila. Yan, yung FF Blast Plus. Gamit naman ni Nova Blast. Pero actually yan lang. Yung sa baba lang niya na puti na yan na paba, yan lang yung FF Blast Plus niya na midsole. Mas malaki yung part na gamit yung pang racing midsole niya. Yung FF Turbo. Then yung sa ilalim, itong black, yan yung outsole niya. Ang tawag nila dyan is ASICS High Abrasions Rubber Plus. Yan yung outsole ni ASICS. Usually yung mga kay Nova Blast din tsaka kay Metaspeed, yan, yung mga outsole niya, same din. Ganun din yung gamit. At dahil dun sa midsole na ginamit nila na same na kay Nova Blast, kapag ginagamit mo siya, kung nakagamit ka ng Nova Blast, yung landing nun, same na same. Feeling mo para ka rin naka Nova Blast. Pero yung proportion niya,
Siguro hindi siya gano'n kalakas na tulad ng mga Magic Speed kasi nga carbon plated 'yon. Pero kung, iko-compare mo siya, isa siya sa pinakamagandang non-carbon plated na shoes na puwede mong ipang-racing. Nagamit ko rin pala siya sa mga race ko. Actually, 2 race na sinalihan ko siya ginamit ko. Isang, half marathon, tsaka yung isa naman 16 kilometer. Pareho ako nag-PR nung ginamit ko siya. Talagang para kang naka-racing shoes. Hindi nga lang siya carbon plated pero yung tulak na meron si Metaspeed, mararamdaman mo rin sa kanya. Then ginamit ko siya sa mga pang LSD ko. Kahit mga uphill or downhill, mga rolling, yeah, pwedeng-pwede, tested. Yung energy return niya, malakas. Kumbaga, hindi basta-basta mapapagod yung paa mo. At saka, ni minsan wala akong naramdaman na injury sa kanya. Kasi minsan may mga sapatos ako na 'pag ginagamit ko lalo na kung, hindi naman siya hiyang sa akin, sumasakit yung calves ko o yung tuhod ko. Pero ito wala. As of now, wala pa naman akong nararamdaman sa kanya. Kaya recommended all around shoes. Sabi nga nila, si Super Blast daw is yung super shoe ni ASICS na hindi carbon plated. Pero grabe sobra. Kahit sa site nila, ang recommendation sila, pwede mo siyang gamitin sa slow pace, speed run, threshold, long distance, pwede mo siyang gamitin sa racing. Yeah, all around shoes talaga siya. Tsaka maganda sa kanya, sobrang gang niya kahit sobrang laki niya tignan. Then kahit mataas yung stock height niya, stable siya pag ginagamit mo. Hindi mo maramdaman na parang akala mo matatapilok ka dahil mataas. Hindi. Then dahil nga ang ginamit niya is yung midsole ng racing shoes ni ASICS, yung energy return na nakukuha mo dun kila Metaspeed is makukuha mo rin dito. Then pag ginagamit mo naman siya ng pan-training, yung durability ng training shoes nila Nova Blast, same lang din. Tsaka kung ikaw yung tao na talagang gusto mong yung sapatos na gagamitin yung mga pang long runs or magma-mileage ka talaga, pwedeng-pwede. Tested ko, ginamit ko rin. Isipin mo naman, meron na siya sa akin mga almost magto 200 kilometers na. Pero nakailang laban na rin ako dito pero parang wala. Yung midsole yung outsole niya, wala pa ring gasgas. As in, kahit dito heel striker ako pero matibay. Kahit dito, yung durability nung yung mesh niya o yung ginamit niya na ganda, matibay pa rin. Ang nakikita ko lang na negative sa kanya is yung dito sa ilalim niya. Yan, itong mga parang butas-butas na yan. Yan. Pinapasukan siya ng mga maliliit na bato. Tapos pag may bato na naka-stack dyan, pag humahakbang ka, parang alam mo yung pakiramdam na may nakaipit na bato doon sa sapatos mo sa paa. Mapapahinto ka, tatanggalin mo, gano'n. Pero minsan pag masyado maliit, hindi mo na naman nararamdaman. Yun lang, pag medyo malaki, tas may stuck dito. At isa sa negative sa kanya is medyo pricey siya. Para sa non-carbon plated na sapatos, medyo mahal. Yun. Ang price niya pala is ngayon, SRP niya sa mga boutique is 14,000 pesos. Kaya sinasabi nila medyo mahal para sa mga non-carbon plated na sapatos. At yun, salamat pala sa panonood. Bago tayo matapos, shoutout pala muna. Shoutout sa Technofix Ballers. Yo, what's up? Tsaka sa Team Run Reunited. At meron pala every Saturday, free stride Saturday na by Run Rio. Punta kayo, free lang yon. Daming mga event tsaka paraffle. Then, shoutout pala kay Sis Hussein tsaka kay Mami Vilma. Shoutout po. Meron silang transient house sa Baguio. Pag napunta kayo doon, check nyo sila. PM nyo. Yun. Salamat sa panonood. Kung meron kayong suggestions or comments, feel free. Pwede nyo akong kontakin. Tara, kita kits next review.